Gusto nila mag-summa cum laude ako sa MIT. Nag-cum laude lang ako, hindi sila masaya. Come on, I could not see any logic in there. A lot of people speaking about the wealth of Marcos and it's not true. Don't believe it. Because the Marcos Foundation is in my leadership. We give humanitarian, we give optimum eye care program. Tapos nagkaroon ng total betrayal because of the interest of the oligarchy. It was a total betrayal. Kasi nabubuhay ako ng tahimik, payapa, maayos. Naririnig ko sa magulang ko na maayos naman yung pagpapatakbo nila ng... Narinig ko sa mga uncle ko na wala na silang ginawa, pinangarap kundi maging maayos. You know what? My family dreaming to the Filipino people living in comfort. Their children going to school and be a self-reliant Filipino. Ngayon, mariremember ba ng tao yung Francis Leo Marcos? Of course not. Mariremember lang nila is Marcos. Hi everyone. Mukhang delikado na naman po si Norman Inidoro. Ito ay dahil sa sinasabi niyang binigyan daw siya ng kotseng Jaguar ng isang mayor. Pero lumalabas na hindi pala ito totoo. Sa video na ito ay tingnan natin ang mga ebidensya ng kasinungalingan ni Norman Inidoro. Panoorin natin ang video na ito. Nagsimula ang video sa kasinungalingan ni Norman Inidoro na binigyan siya ng Jaguar ng Vice Mayor. Vice Benjo Bernabe, Vice. Yung Jaguar mo, buhay pa hanggang ngayon, yung Jaguar mo na binigay sa akin. Yung Jaguar mo na binigay sa akin. Isinama pa daw ni Norman Inidoro si Vice Mayor upang makipagkamay kay President Marcos. Isinama ko mismo yan, si Vice Mayor Benjo. Kay ngayon ay Presidenteng Bongbong Marcos. Talagang ihinarap ko siya, pinagkamay ko silang dalawa. Vice, thank you. Taga Paranaque na rin ako ngayon. Pero agad itong nilinaw ni Vice Mayor at nagpakita siya ng mga ebidensya na binenta ang Jaguar kay Norman Inidoro at hindi ibinigay. Ito po yung ebidensya kung saan ay ito po yung deed of sale noong March 2016. Ayon din sa official statement ni Vice Mayor ay kaugnay ng pahayag ni Mr. Francis Leo Marcos, nais ko pong linawin na hindi ko po siya binigyan ng sasakyang Jaguar. Ang naturang sasakyan ay binili niya sa pamamagitan ng isang lehitimo at kumpletong transaksyon noong 2016 batay sa deed of sale na inilabas para sa ganap na transparency. Wala po akong personal na ugnayan kay Mr. Francis Leo Marcos at hindi rin ako konektado sa kanya sa anumang paraan maliban sa nabanggit na transaksyon mahigit 9 na taon na ang nakakalipas. Inilabas ang pahayag na ito upang maitama ang impormasyon at matiyak ang katumpakan ng impormasyon sa publiko. Nagsalita naman si Norman Inidoro at ipinaggigiitan pa din ni Norman Inidoro na hindi daw naikwento ang lahat. Boss, ano masasabi mo sa statement ni Vice? Tama naman. Pero hindi niya kinuwento lahat. Tama, hindi ko na yung kukontrahin. Claim niya yun eh. Tama, meron din ako resibo. Hanggang ngayon, nasa akin din naman yung resibo na binayaran ko yung Jaguar niya ng 400,000. Tama naman. Wala naman ako sinabing binigay niya. Ang sabi ko, nasa akin yung kanyang Jaguar. Wala naman ako sinabing binigay niya sa akin. Ang sabi ko, binayaran ko. Yung Jaguar mo na binigay sa akin. Hanggang doon lang ba? Ba't di niya kinuwento na sinama ko siya sa isang gathering. Sa gathering ni Presidente. Pero kung yun ang claim niya, okay na yun. Magiging good commentator naman daw si Norman Inidoro basta may magpapalipad sa kanya. Sir Idol, pa-shoutout ulit. Tawang-tawa ako dun sa huling live mo na pinagtawanan mo yung mga comments. Sana laging ganun, sir. Wala na away. Wala na, hindi na ako nakikipag-away. Ano na lang ako, good commentator pa. Good commentator. Kahit na bash yan, pag nagpalipad, obligasyon kong basahin yan. At syempre, re-reactionan natin yan. Di ba? Ganun yun. Ulitin ko this Saturday, I had a big surprise for you. Para sa pangkalahatan. Yes.
Mas magaling naman daw si Norman Inedoro kay Asuma na tila hindi nanonood ng anime si Norman Inedoro noong kabataan niya. Si Azuma Kazuma, magaling gumawa ng tinapay. Pa-shoutout, magaling din ako. Talent ko yan. I am a protege. Makikita nyo yan. Ipapakita ko sa inyo. Kailangan kasama ko si Ma'am Paul. Medyo pinapawisan ng konti, iyahampas ng konti yung monay sa kanyang likod. Pa! Pa! At saka niya ngayon titimbangin. Pa! Ang tawag doon, amomonay. Kahit sikat na sikat ang rap ni Eminem noon, ay mukhang hindi nahilig dito si Norman Inedoro. Bukas may ano. Sabi ni Joey Oak, 250. Tama ka, Boss FLM, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, in one moment, would you capture it or just let it slip? Pa-shoutout po sa Ma'am Spaghetti Restaurant. Eminem, Ma'am Spaghetti Restaurant. Eminem, shoutout. Noong naging katatawanan si Norman Inedoro dahil sa Krusty Krab restaurant ng SpongeBob, ay magtatayo na lang daw siya ng sarili niyang branch. Nandito kami sa Krusty Krab sa Pasay. Bala ko nga mag-franchise ng Krusty Krab. Ito. Lo ka malakas eh. Nagtanong naman ang netizen kung bakit hindi pang trilyonaryo ang galaw ni Norman Inedoro. At humble naman ang sagot ni Norman Inedoro sa netizen. At teka, may ano dito, may member. Sars Lee. Sars Lee. 629. Ba't di pa trilyonaryo? Ba't di pang trilyonaryo galawan mo? Humble. Humble origin. Ang hina naman ng ano mo, ba't trilyonaryo lang? Quadrilyonaryo. Oh. Quadrilyonaryo lang. Ikaw naman. Hindi daw tumatanggap si Norman Inedoro ng donation, pero pagdating sa palipad ay pumapalakpak ang kanyang tenga. Sir, greeting pang USA. Sabi ni The Shepherd, paano mag-donate? Hindi ako nagdo-donate. Mag-donate kayo sa ano, ABS-CBN Foundation o kaya sa GMA Kapuso Foundation. Yun, tumatanggap sila ng donation. Or kung hindi, padala nyo sa Red Cross o sa Caritas Manila. Or else, pumunta ka dyan sa ano, sa New York. Nasa US ka, di ba? Pumunta ka dyan sa Queens. Maraming ano dyan, maraming mga homeless. Doon, tulungan mo. Pagpapalain ka ng Diyos. Hindi yung magyayabang ka dito na paano mag-donate. Baka nga wala ka pang pangkain. Donate pa, sinasabi mo. Kutis, pambata at balahibong pusa ang sagot ni Norman Inedoro kung bakit daw ganon ang balat ni Norman Inedoro. Chow Gaming, boss. Bakit ang dami mong pera pero ang dumi ng balat mo? Ay, tingnan mo nga yung balat ko. Oh, ayan, didikit ko. Oh, tingnan mo nga. Kutis pambata yan, oh. Balahibong pusa. May kulaba ka lang sa mata. At yan po ang mga kaganapang kay Norman Inedoro. Sa tingin ko po ay okay sana itong ginagawa ni Norman Inedoro na parang pagpapatawa. Ang naging mali lang kasi niya noon ay niloko niya yung mga OFW na tutulong daw itong si Norman Inedoro sa mga Pilipino. Dahil Marcos ang ginagamit na apelyido ni Norman Inedoro ay nagpalipad ang mga OFW upang tumulong sa mga Pilipino. Ang masama kasi doon ay akala ng mga OFW ay gagamitin ni Norman Inedoro ang perang palipad sa mga naghihirap na Pilipino. Ang ginawa ni Norman Inedoro ay 10% lang ang ginagamit at yung 90% ay rekta sa bulsa niya. Mabuti na lang
at nadiskubre ni Boss MG ang kalokohan ni Norman Inidoro. Dahil pansinin nyo itong si Norman Inidoro ngayon, kung saan ay ang panluloko niya ay nabunyag na parang dilaw na plema. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.